ay pamana sa kanila yung pagbuburo, eh siguro ay pwede pa nilang ibete, pwede pang pagkakitaan, di ba? Kahit na yung mga yung mga kamatis, di ba? Meron yun ang dami-dami kamatis, ang dami-dami magka, pinamimili nila. Kawawa ng farmers hindi kumita, di ba? Kasi kesa tinatawanan sila na insulto, pinamigay na lang. Pero kung binuro yan, ang sarap-sarap niyan. Lahat, everything, kung ano man yung mga prutas, lahat yan pwede iburo, pati bawang pwede iburo, kahit sili pwede iburo. And you'll be surprised sa kung gagawa kayo ng salad. Pwede kayo gawa ng mga salad dressing based on this. So imagine may depth of flavor na. Diba? Ano ba mga may papaas na dito wala? Imagine nyo kung magburo kayo ng sili na medyo may Pickle? Asukal at yung merong vinegar, may salt. Oh, imagine nyo na. So, yun, actually nag-ferment ako, ginagamit ko siya sa salad dressing. Instead of regular na vinegar, yung fermented na siya, kung minsan, nilalagyan ko na lang ng honey kung wala ng mga sukal akong nilagay. Ang laki ng diferensya. Pati yung mga chef, hindi maintindihan, saan galing yung lasa, di ba? Hindi lang mapipindaw niyan until they know the art of fermentation. So, ito rin, yung ating yung tuba, it's a distillation ng fermented coconut sap. So, pag sinabing Filipino food, ano ba yung pillars of flavors? Ano yung masasabi mo na pag natikman mo, paglasang Filipino, ano yung common na lasa sa pagkain sa Pilipinas? Ano kaya yun? Ha? Sour? Maasim? Matamis. Matamis? Sweet? Salty? Anghang? Spicy? Hindi masyadong spicy. Sino ang agree sa matamis? Asang kamay? Sino agree sa maalat? Salty? Lahat. Sino pa? Sino agree sa maasim? Taas ang kamay? Lahat. Maraming, maasim pa. Sino ang anghang? Mas marami ako ha? Dito sa, sa Highland kasi kayo, so, siguro maanghang kasi because of the lamig, para it keeps you warm. So, this is how I have identified it. Sour. Diba? Kasi marami tayong mga maaasim na pagkain. Meron tayong mga calamansi, meron tayong mga tamarind. At the same time, nagka-ferment tayo ng vinegar. So, sanay tayo sa panlasa na yan. That's why we also have the kinilaw. And then another one is the sweet. So, yung dati, documentation din ni Antonio Pigafetta, meron tayong honey nung kapanahonan na yun. But it was only my sugar cane din, pero hindi ginagamit, no? Inanasak na yun. So, it was turned into a big business during the Spanish colonial era. So, we developed our palate to something sweet. And then another one is salty because of our fermentation. We're islanders, so yung mga harvest natin ay we salt, we smoke, we salt and smoke. So basically yun. So I call it SSS, so para madaling tignan, parang yung contribution, SSS. Sweet, sour, salty.